Okay, may tanong po dito sa ano, ah, tanong ko po, Pris Noel, sa reference po kanina sa Hebrew chapter 12 verse 2, nabanggit daw po ang cross. At doon ang mga kasalanan ipako. Hindi ba ito corrupted dahil ang Hebrew Messiah ay sa punong kahoy? Yung cross daw po instead na punong kahoy, corrupted ba daw po yun? Pris Noel? Let me take that. Okay. Happy Sabat po, mahal na hari. Happy Sabat po, aming mahal na hari. Happy Sabbath sa lahat. Ano yung pinako ang kasalanan sa krus o pinako sa kahoy both ways? Mali yan. Sige nga, paano nyo? Ipako nyo nga ang kasalanan nyo kung paano. Bigyan ko kayo ng martilyo at pako. Subukan nyong ipako doon kung ang kasalanan nyo. Gawa tayo ng krus o gawa tayo ng kahoy at sabihin ko sa inyo, sige, yung kasalanan mo, ipako mo dyan. Sige, tingnan natin kung paano mo gagawin. Ganun lang yan kasimple i-analyze. It's immaterial kung cross o kahoy. Kasi ang cross ay kahoy, hindi naman semento. May papako mo ba ang Misaya sa sa cross kung ang cross ay semento? Diba hindi? Kahoy yun. Kaya ang translation dyan ay tree. Because it's wood. O ganun lang yun, not cement. Kasi kung cement yun, kung ang cross na yun ay, kung ang pagpinagpakuan ay semento, hindi maipapako. Tapos pangalawang tanong ko nga, paano mo nga ipapako ang kasalanan mo? Bigyan kita ng martilyo at pako. O sige, ipako mo na dyan ang kasalanan. Paano gagawin yon? Ngayon, cross po talaga dahil ang cross na yan is the mark of the beast. Bahagi yan, di ba napanood ninyo ang mark of the beast? Yung X, then yung S na yung symbol ng serpent, and yung parang maliit na letter S. Panoorin nyo yun para malaman nyo kung cross ba talaga o hindi. Ang mark of the beast, yun ang nagpapatunay na cross talaga ang ginamit. So kung hindi sa cross ipinako, para saan itong cross ngayon na sinisimbolo ng mga Romano? Hindi absolutedo pala. Sasabihin ninyo, ay hindi naman pinako ang Misaya kasi wala namang cross eh. O di inabsulto nyo itong mga Kristiyano na nagpapaantada ng cross. Eh ang mark of the beast is cross, ang symbol. X, symbol ng serpent, tapos yung parang S. Panoorin nyo kasi lahat ng video ko, maintindihan nyo yan. Para hindi na kayo nag-i-speculate ng kung ano-ano. Yan lang mga kapatid. Maraming salamat po, mahal na hari. May katanungan dito. May tanong po dito. Tanong ko lang po na ang Heavenly Kingdom ay dito sa mundong ito. Ibig ba sabihin ng impyerno ay dito rin sa mundong ito? Bakit? Saan nyo ini-imagine ang impyerno? Sa langit din? Sa outer space? Saan nyo ini-imagine ang impyerno? Doon sa planet Mars? Sa planet Venus?
Saan nyo ini-imagine kung nasa ng impyerno? Sa Venus, sa Mars, sa Pluto, sa Jupiter. Doon nyo ba ini-imagine na doon ang impyerno? Di ba nandito sa mundo? Ganun lang yung kasimple i-analyze. Katanungan ko po kasi itong ito pong pillar of clouds at pillar of fire po sa panahon ng inilabas po ang Israelites sa Egypt. Dito po sa ating panahon ngayon, sa modern age, sa kanila po kasi literal na fire at saka clouds. Dito po sa ating panahon ngayon, ito po bang pillar of clouds and pillar of fire na ito ay posible po bang ito ay ginagampanan din ngayon ng two witnesses na sila rin yung pillar of clouds at sila rin yung pillar of fire sa ating kapanahunan po sa modern age? Yun po yung aking katanungan. Medyo out of topic nga lang po. Marami pong salamat. Sa akin ba naka-address yung tanong? Sorry tumalikod ako kanina doon sa isang nagtatanong. Nasagot na ba yung tanong mo? Yung taga Rizal ba yun? Brother... Mahal Nari, hindi po klaro po yung kanyo pong message po dahil merong siguro may go ahead po, Sis Ler. Ito na po siya, mahal na hari, yung katanungan ng kapatid natin from Rizal. Excuse pa ba in Brother Raymond po ha? Muna natin to. Ito yung katanungan niya po, mahal na hari. Kung kailan po o magkakaroon pa ba ng kapaliwanagan tungkol sa mga propesiya ni Isaias? Salamat po. Kapatid from Rizal. Okay. Yung mga prophecy ni Prophet Isaiah is complementary yan sa Book of Revelation. Pero hati ang fulfillment ng mga sinabi ni Prophet Isaiah. May mga na-fulfill, may mga natapos lang na-fulfill. Kahit sa kapanahonan ng Messiah, kagaya ng prophecy ni Prophet Isaiah tungkol sa Messiah, fulfilled na yon. May mga prophecy si Isaiah na hindi pa napo-fulfill at unfolding pa lang. So we need to be careful sa pag-interpret ng writings ni Prophet Isaiah kasi maraming na natamper. Maraming natamper diyan. So ang time frame mahirap natin ma-distinguish. Nangyari na ba ito o hindi pa? Kagaya ng writings ni Prophet Daniel, may mga mangyayari na, may mangyayari pa lang. Akala natin ang mga prophecy ni Prophet Daniel natupad na. Kasi noon mas nauna yun eh. Hindi eh. Actually, ang katuparan ng ni Daniel is sa Book of Revelation. So hindi pa pala. So ganyan din po ang kay Prophet Isaiah. So ang content ng kay Prophet Daniel is about the four kingdoms, yung sequence, yung sunod-sunod na kingdoms na babangon. Yun ang kay Daniel. At yun din naman ang sinasabi ng Revelation. Pero at least sa Revelation, klarado tayo na ang mga nasusulat dyan ay hindi pa nangyari sa panahon ng Messiah. So klarado tayo doon na ito ay matutupad pa lang mula sa pag-akyat ng Messiah, doon pa lang magsisimula ang katuparan ng Book of Revelation. Doon sa mga sinulat ni Isaiah at Daniel,
May mga ibang natupad na doon. Pero marami pang hindi. So saka na po natin malilinaw ng maayos ang Book of Isaiah pag natapos na po ang final review. Kasi hindi pa namin inaabutan yan sa second review. May second review and third review. Right now, nasa Book of Job kami. So what I mean, hintay-hintayin nyo lang mga kapatid. So, regarding doon sa pillar of clouds, pillar of fire, iisa lang po yun. Ang pillar of cloud ay ang pillar of fire. Ang pillar of fire is the pillar of cloud. Kasi sa araw, kaya cloud siyang titingnan kasi maliwanag, may araw. Sa gabi, Okay. fire siyang titingnan kasi hindi mo makikita ang cloud, ang fire ang makikita mo. So, isa one and the same yun. At walang kinalaman yon, hindi natin pwedeng i-equate dito sa two witnesses. So, itong two witnesses po, hindi po yan yung hindi po yan guiding light na parang pillar of cloud and pillar of fire. They are not acting that way. Iba ang behavior nila, iba ang purpose nila. Iba ang pinagamitan sa kanila. And they themselves don't know na ginagamit sila. Hindi nila alam. They have no knowledge. Yan lang po. Okay, wala na pong naka-raise. Wala ring question. Last na question, medyo out of topic. Curious lang po siya. Last na po ito. Tanong ko lang po, out of curiosity, kapag nagkoronahan na po ba ang mahal na hari, ano pong mangyari sa mga nagpapanggap na hari daw po sila? Like yung mga Talyano at mga Maharlika. Mananagot po ba sila sa ating alahayam? Salamat po. Yung mga nag-claim ng divine kingdom, heavenly kingdom din daw sila. Isa lang naman ang dyan. Isa lang naman ang sagot dyan, magsilayo kayo sa akin sapagkat kayo hindi ko kilala mga evildoers. Kasi habang tinatayo nila ang kingdom niyan, ang dami nilang nilubuko. Yun lang yun. Maraming salamat po, mahal na hari. Para po sa word of blessings at basbas para po sa atin ng mga kapatid. Mahal na hari, magandang umaga po at happy Holy Sabbath. Salamat, moderator. Happy Sabbath and Happy New Moon sa inyong lahat, mga kapatid. I'd like to apologize na hindi ko kayo nasamahan mula sa simula ng Zoom. Late ako, nakapasok ako. It's 12:58 yata. Almost 1 o'clock. Pagpasensyahan nyo na kasi sa revision namin, pinakancel ko yung sessions because we are having difficulty. Nahihirapan kami pagdating sa Book of Job. So, I told them, kailangan ko ng a period of silence. Yung wala muna akong kakausapin. Just to be alone, mapag-isa. So, kaninang umaga, gising na ako actually mga around 3 or 4. Hindi, almost magdiliwanag na yun eh. In fact, may mga tinawagan na akong tao. Then, came to a point na ako'y
parang biglang dinalaw ng kunting antok. Kunting antok. So, nahiga muna ako kasi it's barely 5 o'clock. After kong tawagan si Bro Manoy. Then, hindi naman malalim yung tulog ko actually. I am half awake, half asleep. Yung napakababaw na tulog na aware ka sa environment mo. So, naririnig ko ang pagtunog ng cellphone. Naririnig ko yung mga messages na pumapasok sa cellphone, yung pag-signal. Naririnig ko yung alarm ng cellphone. Pero hindi ako makagalaw. I could not move my body. Para bang, ano ba yung, parang may nakadagan na hindi naman, I was not in distress. Hindi yung parang natatakot ako na ano, hindi. It's just that na hindi ako makagalaw. No panic, hindi ako nagpapanik sa kalooban ko. Because at that moment, yung consciousness ko ay naandun sa panahon ng Chernobyl. So hindi ko naman pinanood itong ano na to. Ay, napanood ko ito matagal na. So, I think nangyari ito noong 1986. 1986 ba? 1985? I don't know. Paki-check nyo na lang sa internet kung kailan nangyari itong Chernobyl na pumutok ang isang nuclear power plant. At ang alam ko, it's in Ukraine or part of Ukraine or along its periphery. I don't know. Basta I was there in my consciousness, pati yung ruins nakikita ko. But then, ang kinagulat ko, merong isang angel doon. At ang sabi niya sa akin, pinigilan ko itong pagkalat ng radiation na ito dahil maraming madadamay, maraming mamamatay na hindi pa nararapat, the innocent ones. Kasi yun pala, buong Europe din pala ang tatamaan nun. So as you can see, nung pumutok ang Chernobyl noon, confined ang damage by certain kilometers lang. Sabihin natin mga a diameter of 100 kilometers, hindi lumabas doon. Hindi kumalat. Pero itong nangyayari ngayon sa Ukraine, kung saan naiipit ang nuclear power plant, 6 na nuclear power plant ito na nanganganib. Pag tinamaan ito ng palitan ng mga missiles, buong Europe, at hindi lang Europe, pwedeng umabot sa iba't ibang panig ng mundo ang radiation. And so therefore, magkakatotoo yung isinulat ni Prophet Isaiah na yung laman ng tao ay matutunaw habang ikaw ay nakatayo. Yung dila mo ay mabubulok. Yung mata mo ay mabubulok, mahuhuwat sa sakit. Yung mga magsusurvive dyan, uuurin. Sapagkat ang laman mo, buhay ka pa man, ay nabubulok na. But then the angel said, not yet. So may mga events pa na kailangang matapos muna bago ito pakawalan. So I remember, sa 4 horsemen na alala ko, may sinabi dyan na huwag sasaktan ang mga kahoy, huwag sisirain. And in my thinking, sa analysis ko ngayon,
Baka ito yung sinasabi na wag muna. There was an angel there. Nung unang pumutok, walang damage na kumalat, confined lang. And so let's hope and pray na sana mangyari man ngayon, makonfine. Huwag aabot kung saan-saan. Sapagkat marami pa tayong mga tupa na kailangang tawagin. We are not yet done. We are just beginning. Nagsisimula pa lang tayo. So, sa akin, itong mga kababayan natin na nag-aambisyon pang lumabas, pumunta doon, mag-abroad doon, lalo na sa Europe, hindi ko kayo pipigilan. Kasi sasabihin nyo sa akin, yan ang opportunity na matagal na naming hinihintay. Pero ito matanong ko kayo, anong opportunity ang gusto nyong puntahan sa Europe? Maghihirap ang region na yan. Anong opportunity ang inaabangan ninyo ang pupuntahan ninyo sa Amerika? Ipabagsak ang ekonomiya ng US ngayon. Habang lumalakas ang BRICS economy, lalong bumabagsak ang economy ng Europe and US. Anong opportunity? Yan na muna ang tanong ko sa inyo. Ayoko kasing magbigay ng payo. Nakalaunan ay sa ECOEC kasi pinigilan kami. Gusto kong kayo ang mag-isip. Anong opportunity ang meron doon? Na gusto nyong habulin. Let me ask you one question. Kayong mga nag-iisip pa rin mag-abroad, pumunta doon sa Europe, Middle East, medyo okay patuloy sa akin ang Middle East. Pero magulo na rin, magkakagulo ang Middle East. Kasi Putin, Russia, is already expressly hayagan ang pagbigay niya ngayon ng suporta sa Palestine. At isa lang ang purpose nila, labanan itong Israel. Which is sinabi ko na yan noon, no stone will remain on top of another stone. So ginagamit na talaga ngayon, Palestine, Iran, Russia, ito ang major players upang mabawi ang bahaging yan ng Shemite territory. At kung tatanungin nyo sila, bakit yung ginagawa yan? We don't know. We just feel na dapat namin gawin ito. For security, yun lang ang sasabihin nila. Kasi threat ito, yun lang. Pero kung paano sila nagkaisa, anong diwa ang nagbigkis sa kanila, hindi nila masabi that it is the divine spirit ni King Yahweh na nagpapakilos sa kanila noon. Bakit? Kung hindi yan, sana matagal na nilang ginagawa noon. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Bakit hindi 5 years ago, 3 years ago? Malinaw naman na sa kanila yan noon pa eh. Bakit hindi sila kumilos noon? Bakit ngayon lang? So again, the answer is, hindi mangyayari ang isang bagay na hindi pa napapanahon. At ang nagdadala ng mga tiyempo ng lahat ng ito ay walang iba kundi si King Yahweh. Bakit hindi hinayaan noon? Kasi hindi pa nakakabangon ang kingdom natin. That's the only reason.
Huwag ninyong kalilimutan ang nasusulat dyan. And when the heavenly kingdom has been proclaimed, na-proclaim sa buong mundo, ibig sabihin, by the time na malaman nila na existing na tayo, the end will come. Yun lang naman ang gustong mangyari ng King Ahawasay, na malaman nila na existing tayo. Kaya sabi, as a testimony to all nation, bilang patunay sa inyo, dito sa mga bansang ito, na hindi mababali ang sinabi ng kasulatan. Ang nasusulat, hindi mababali. So kailangan muna nilang malaman bago sila tunawin. Kasi they want to prove. Gusto nilang patunayan na mali ang nakasulat. Yan ang workings ni Satanas. Gusto nilang patunayan na hindi na ito mangyayari. Pero ito tayo bumabangon. At habang tayo ay bumabangon, gumagalaw na rin ang eksena sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sumulpot at naging aktibo bigla ang two witnesses. Di nyo ba napapansin? Hindi ba't nauna tayong nag-broadcast? Nauna tayong nagsimula ng mag-organize? At saka palang nagsimula yung aktibo na pagkilos ng Russia at China. Kailan nagsimulang lumusob si Putin sa Ukraine? Di ba nito lang? February 24, 2022? Kailan tayo nagsimula? 2019. At nung medyo lumaki-laki na tayo at naging stable na, in short, hindi na pwedeng tunawin ng kung ano-anong propaganda, lumutang na si Putin. Nilusob na ang Ukraine. Now, Putin is expressly showing na against siya sa Israel. At ang kakampihan niya ay ang Iran at ang Palestine. See? Kaya nahihiya naman ako noon sa mga nambato sa akin na ako daw ay bulaang propeta. Bakit nagkakatotoo ngayon ang mga sinabi ko noon? Ano nga ba ang definition ng bulaang propeta? Ang bulaang propeta, hindi nagkakatotoo ang sinabi. Pero ako wala pa akong nakitang sinabi ko noon na hindi nagkatotoo. It all happened. So sa akin lang mga kapatid, kung may makakain naman kayo dito, why go there? Kung mabubuhay pa naman kayo dito, bakit kailangan yung pumunta doon? Para saan? Para ano pa? Ano ba talaga ang gusto nyo sa buhay? Tanungin nyo yan sa sarili nyo. Pag-aaral ng mga anak, huwag nyo nang ambisyonin yung makaaral sa exclusive na ganito, sa ganito, ganito. Maraming government institution. Marami naman akong nakitang nagtinda-tinda lang ng gulay na patapos sa kolehiyo ang mga anak. Lalo pa ngayon, libre sa mga state colleges and universities. Not unless inaambisyon ninyo na mapag-aral ko ito sa pribado. That is a human concern. Yan lang naman ang inaano ng iba eh. Mag-aaral ng mga anak ko. Elementary, libre. High school, may mga national high school. College, meron tayong mga state colleges and universities. Doon mo papasukin. Kahit ikaw ay nagtitinda-tinda lang ng gulay dyan o kung anong nagagawa mo, I doubt
kung hindi mo mairaos yan. Ngunit ang nagtutulak sa atin para umalis at pumunta doon. Kasi gusto ko makapagpatayo ng Toy Stories na bahay. Kasi gusto ko yung anak ko makapag-aral sa ganitong eskwelahan na prestihiyoso. Earthly matters. Salamat bro, Sebat. Earthly matters. Habang ikaw ay nasa abroad, paano kung umabot na tayo doon sa time na yung required population natin ay naabot na ng salita? Nagising na't natawag na, although hindi natin alam kasi hindi tayo makontak. Pero inabot na sila. Nag-self-baptism na rin sila, although hindi makapag-ugnayan sa atin for whatever reason. At biglang pinakawalan ng anghel, sige, distraction na tayo. We are done. What will happen to you there? Sige, mag-isip kayo mga kapatid. Again, dito sa kingdom, hindi ko kayo sasaklawan sa mga decision makings na ganyan. Sa inyong sarili, alam na ninyo yung totoo. Sinabi ko na ang mga susunod na mangyayari. At nakikita nyong unti-unting nangyayari. Nasa sa inyo kung ayaw nyo kong paniwalaan. Marami pang na-reveal sa akin, kaya lang hindi ko pwedeng i-pronounce dito. Hindi ko pwede pang ilabas. Hindi pa panahon para ilabas ko. At a time, one at a time. Yan lang ang isa sa pumasok sa akin kanina. Hindi nga ako makapaniwala kasi expectedly this should happen madaling araw, around 3 o'clock. Sa bagay kasi nagising ako ng 3 o'clock eh. So it could not. So it came, inantok ako ng konti, nahiga ako, napakababaw na tulog, pero hindi ko magawang gumising. I could not. Napakahabang movie. Napakahaba. Dugtong-dugtong, dugtong-dugtong. Kaya lang, naputol. Because I need really to get up for the Sabbath. Kahit sabi ko maabutan ko man lang kahit kunting oras. And I was released. Nanunuyo pa ang lalamunan ko kanina nung sinagot ko yung unang question. Nakahiga pa ako. I haven't drunk water. So, yan lang mga kapatid, ang mensahe ko sa inyo. Hangad ko na ipagpatuloy ninyo ang pagkakaisa. Iisang direksyon lang tayo. Huwag makikinig dyan sa mga may sariling agenda. Yung iba nagtatayo ng mga organisasyon nila. Alam yan ni Priest Leon. Kasi nung natsempuhan niya yung isa na leader, ang sabi is, follower kami ni OHC. Eh ano pang ipa-follow nila sa akin? Eh hindi na ako naglalabas sa YouTube. Anong ipa-follow nila? So they are lost. They are lost. Marami sa kanila may kakayahan naman.
Pero ayaw sumuporta sa atin. Bakit? Gusto nilang magtayo ng sarili nilang kingdom. That will not happen. Hindi yan mangyayari. So yung nagtanong sa akin kanina, hindi po yan mangyayari. May crown king sila, pero walang follower. At kung ang may susunod man sa kanila, can you imagine this? Kunwari, coronation. Next year. At pupunta sila. Kakatok sa entrance. Papasukin nyo kami. Follower din kami ni OHC. Anong isasagot ng mga nasa reception? Anong isasagot ng mga gwardya? Alis po kayo. Wala po kayo sa listahan ng darating. Hindi namin kayo kilala. Hindi kayo pwedeng pumasok. That fulfills the parable. Ang iba kasi kung ano-anong ini-imagine tungkol sa parable, ang ibig lang sabihin po niyan, in the events that are exclusive for the kawan, kakatok sila. At ang bubunggo sa kanila is, go away, I don't know you. And that will be my instruction sa mga receptionist. Isang linya lang. Pasensya na po. Hindi namin kayo kilala. That's it. Hindi kayo pwedeng pumasok. Hindi namin kayo kilala. So I want the list ng kawan updated regularly. Pag may nagkora, alisin agad-agad. Para updated ang roster natin. For whatever purpose, anytime na magsagawa tayo ng mga biglaang event, kung sinong nasa listahan, yun lang ang papasok. The rest, magsilayo kayo, di namin kayo kilala. That is how exclusive we will be. At yan din ang i-describe ng ilang parables dyan. Napakarami niyan, hindi lang isa. And that is the way how it was shown to me noong paman. Ang kambing ay kambing. Hiwalay sa tupa. Ang tupa ay tupa. Ang kambing ay kambing. Hindi yan pwedeng paghaluin. Kahit pa ang asawa niyan ay kasamahan natin dito. Go away. May sarili kayong mundo. Hindi namin kayo kilala. Hindi namin kayo kaisa. We could not admit you. So bahala sila magwara-wara. Salvation is for all. Okay. Sige, mag-claim kayo. Bakit nagsusumiksi kayo sa amin pero ayaw niyong sumunod? For all pala eh. O bakit gusto niyo pa ngayong sumiksik sa amin? Ayaw niyo namang sumunod sa covenant. Ayaw niyo magpasakop sa mga instructions ng kingdom. Okay lang sana if you are not a threat to the integrity of the kingdom. So, I am calling for unity, solidarity, determination. Maging matatag kayo, maging matapang kayo. Be fierce like a lion, but be gentle as a lamb.
Yan lang mga kapatid, ang payo ko sa inyo sa Sabat na ito. And for the celebration of the new moon, then prepare because the Feast of Tabernacles is approaching. And so, with the Day of Atonement, unti-unti nyo nang ihanda ang inyong mga sarili for the upcoming feasts. And I hope everyone can make it. Sa mga panahon na yan, malayo man kayo, iisang diwa tayo. So, para na rin lang magkakasama tayo kahit hiwa-hiwalay. Because we are under one spirit of the covenant. Those separated by geographical location. So let me give you now the blessing. Sa lahat ng may dinaramdam, may mga sakit, may tumawag, nagpaabot sa akin, na gusto akong makausap. Yes, magkakausap, that request is granted. Sa may mga pinapasan na suliranin, hinihiling ko ang solusyon sa inyong mga problema. Hinihiling ko ang kagalingan sa inyong mga karamdaman. Pinapaabot ko ang basbas, pagpapala, ang blessing na ipinangako ng ating Abayahawa ayon sa covenant. I invoke that in your behalf. Let it happen. And let it be felt, experienced, maramdaman ng lahat ng nasa kawan. Itong mga pagpapala na ipinangako noong ibinigay ang covenant kay Moses. Mapasa inyo ang pagpapala mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. From the greatest to the least. From the wealthiest to the poorest in the kawan. Lalo na sa mga nagpapagal. Andyan ang mga volunteers, Joshua, day and night, nagtatrabaho, mga heralds, the priesthood, the treasurers, mga CC, ACC, health workers, social workers, mga construction workers natin. At sa lahat-lahat, let the blessings flow equally sa inyong lahat. I invoke that in the name of our Abayahawa and King Yahweh Shai, so be it. Yada. Shalom.